sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wasayna al-insan biwalidayhi ihsana, at kami ay nagbigay ng wasiya, ng payo sa lahat ng mga tao na maging mabuti sila sa kanilang mga magulang. At sinabi ni Rasulullah SAW na sa isang hadith na sabi na ng isang sahaba, sabi niya, ya Rasulullah, ma ahaqqun nas bihusni sahabati, bihusni sa sohbati. Ya Rasulullah, sino ang pinakamainam sa lahat o pinakadapat kong pakitunguhan sa lahat ng mga tao na karapat-dapat? Sabi ng Rasulullah SAW, ummuka, yung nanay mo, sabi niya. Pagkatapos sabi, sino pa ya Rasulullah? Sabi niya, ummuka, yung nanay mo, sabi niya. Sabi, ya Rasulullah, sino pa? Sabi niya. Sabi niya, yung nanay mo, sabi niya. Hanggang sa tatlong beses niya binanggit, pagkatapos niya, summa abuka, pagkatapos sa inyo yung tatay mo, sabi niya. So dito, nilinaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa atin, o nilinaw sa atin ng Islam, yung halaga ng posisyon ng nanay sa relihiyon ng Islam, yung pagiging, yung magulang sa relihiyon ng Islam, kung paano binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng karapatan. Summa ja'atil adilla, pagkatapos nito, yubayyin lana, nililinaw naman sa atin ng Islam yung karapatan ng kababaihan na sila ay bilang asawa sa relihiyon ng Islam. Walidhalika binanggit sa hadis ng Rasulullah SAW, fattaqullaha fin nisa, katakutan ninyo si Allah Ta'ala sa kababaihan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum burujahunna bi kalimatillah. Sabi niya, makatakutan ninyo si Allah Ta'ala sa kababaihan. Ibig sabihin, bigay ninyo yung karapatan ng kababaihan sa inyo. Dahil ano? Dahil sila ay amana ni Allah Ta'ala sa inyo. Sila ay pinagkaloob ni Allah Ta'ala sa inyo. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. At kayo ay hinalal ni Allah Ta'ala sa pagitan ng relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.